Hello? Aray ko. Hello? 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 Hi. Hello po. Hello, Papa Jack. Who is this? I'm Christian po. Hi, Christian. How are you? I'm fine. Hi, Nakabahan ako. How's your day, Christian? Very busy day. All right. What's your order? Order ba? Nakabahan ako, Papa Jack. Ay, di wag na pala. Po? Sige, pwede ba akong order ng isang matabang puso? Matabang puso. Umorder ka sa akin ng crossbreed ng pusa at octopus. Yung octopus. Grabe. Octopus ka ano ba? Nanginginig ako, Papa Jack. Hindi ko. Nanginginig ka? Opo. Ay! Magpa-check up ka doon. Sige na. You are 24 from Cavite. Yes po. Saan ka sa Cavite? Sa General Trias, Cavite po. Gen 3. Malapit na malayo sa Maynila. Depende sa lagay ng trapiko. Tama? Oo, sa traffic lang. Actually, malapit siya eh. Kaso yung traffic lang nakakainis dito eh. Oo nga, brad eh. Ang bahay ko, 2 stoplight mula rito eh. Pero araw-araw, 45 minutes. Oo nga, ganun. 2 stoplight, mga kaibigan ha. Totoo to, mabilis pa yung langgam. Tama ka pa, Jack. Nantoko ang buhay ito. Anyways, Christian, well, yes. Ba't pakipatay yung tumutunog? Ay, teka, yung... Ang dami kasi nag-chat eh. You, pa internet sila, nakabayad oh. Siyempre. Are you married? Are you single? Ano ba? No, I'm single. Alright. Sige. Ano trabaho ulit? Hindi, I'm student. Working student. Working student. What are you taking up? IT. IT. Really? Yes po. Who is Blaise Pascal? Papa Jack. Labingi. Hindi na kasi. Who is Blaise Pascal? What's that? Galing. IT ka pa naman, Brad. Hindi, international tambay kasi ako, Papa Jack. Sige, ganda yan. Sige na, magkwento ka na. Kwento? Ano na ba to? TLC pa lang sa Papa Jack, di ba? Wala namang iba ditong program, Brad. Wala. Papa Jack, tatanong ko lang kasi noon meron akong gustong girl na na hindi ko tawag dito. Parang hirap na hirap akong simulan kung paano ko siya liligawan, ganun. Tapos yung time na kami, nag-uusap-usap kami, napalapit yung loob ko sa kanya, di kami, okay kami. Hanggang sa nalaman ko, Papa Jack, na may boyfriend pala siya na hindi niya sinasabi sa akin. Bakit naman kailangan sabihin sa'yo? Hindi ka naman jowa. Hindi, kasi sabagay. Pero alam ko naman nararamdaman niya yung motibo ko na may gusto. Ang tawag sa babaeng ganyan, pa-fall. Diba, pa-fall? Tama? Mga innocent flirt. Sorry tama ba yung term ko, diba? Yung i-enjoyin nila yung atensyon na binibigay sa kanila, diba? Pero pag nagtanong ka na kung ano ba tayo, bastard ka pala. Nalibre mo na ng pagkain, pamasahe, nahatid mo na ilang beses, naregulaw mo na ng mahaling cellphone. Butas na bulsa. Diba? Tapos, diba? Kasi syempre tinatanggap naman niya, diba? Natanggap naman. Accepting naman. Tapos, pag magtatanong ka na kung ano ba meron kayo, pak na, wala na. Ganun sila, Papa Jack. Ewan ko, Brad, ganun talaga sila eh. Alam mo na eh, tanga-tanga rin tayo madalas eh. Kaya so, sa madaling sabi, nanligaw ka sa kanya. No, nanliligaw ako sa kanya. Alam naman niya siguro yun kasi marami rin ako napagsabihan mga kaibigan. Ramdam nila yan, mga kaibigan. Let's set the record straight, mga kabisyon. Yung mga, halimbawa, may lalaki, aligid sa'yo, ayaw kayo mag-lunch. Pag umaga, mag-good morning, nag-breakfast ka na ba? Don't forget to eat your lunch. Parang, sino bang tanga makakalimot kumain? Kailangan palalahanan, di ba? So, maliwanag na may affection, tama? Minsan, may mga babae na pag ganyan, hahatid araw-araw sa bahay, magtitext pag umaga, pag ganyan, mag-good night, katalibabad, ka-FaceTime, kung ano mang ginagawa nyo. Tapos, sabihin nila pag tinanong ibang tao, naniligo ba siya si Christian? Hindi, close lang kami, mukha nyo. Pag naramdaman nyo yung lalaki naliligo sa inyo at wala kayong gusto, patigilin nyo, huwag nyo paasahin. Diba? Kasi ang repercussions niyan, yung lalaking na broken heart na yan, mga kaibigan, manloloko na yung babaeng gaganti yan. Ganun kayo, stupido kami.
Tama, di ba? Tama rin. Paano nyo naliligo na gumagastos na ang lalaki tamad, mga kaibigan. Tamad na lalaki. Hindi yan gagawa ng effort unless may inaasahang kapalit yan. Tama pa pala. Pero bastard ka, yun lang. Pero ganito kasi yung Papa Jack nung binibigyan ko na siya ng gano'n, ng mga, di ba hindi pa ako nagsasabi. Nung time na inamin ko na sa kanya, bigla na siyang hindi na siya nagre-reply, hindi na siya nagte-text. Tapos kahit anong tawag ko, nire-reject niya na. Yun na. Oo, kaya parang, yung alam mo naman, Papa Jack, yung yung isip na nag-expect ka ng reply niya, tapos yung ang dami mo nang tinig sa kanya, walang reply. Yung may tumunog lang sa cellphone mo, kala mo siya na. Yung pala, Ganun. Tututo pala. Yung subscriber mo lang. Yung feeling na gano'n, tapos hirap ka na, ano bang nasa isip niya, gano'n yung gusto mong malaman. Gano'n katagal ka ba nag-effort sa kanya? Almost a year, Papa Jack. Naklanto ako. Ano yun? Saan ka nag-date kayo? Nagde-date kami, hindi naman, basta niyaya ko lang siya pag may mga pupuntahan, sinasamahan ko siya. G-SM kami, ganun. Nag-movie kayo magkasama kayong dalawa lang? Hindi naman. Hindi mo niyaya mag-movie? Hindi. Ikaw naglilibre ng masahe? Nililibre ko siya. Tanga. Sorry mga kaibigan I mean, siguro naman yun. Papa Jack magpalibre. Ano na? Lakas niya magpalibre. Mga kaibigan, siguro naman alam nyo, girls pag nililigawan kayo yung lalaki, di ba? Kasi una-una sa lahat, sorry, but sana akong kamakabot ng pinto. Di ba may lalaking... I don't mean to be rude, real talk lang tayo dito, Isang taon, ini-important ka. Di ba? Alam mo na napapol yung lalaki yan. He makes time just to make you feel special. Tapos, pag nagsabi ng gusto kita, ni-reply, walang mapala. Sabihin niyo naman na maayos, di ba? Sorry, bastard ka. Di okay. Hindi yung all of a sudden, ayaw, bad trip yung Brad, no? Tama ba? Oo. Teka, bakit ito pinag-usapan ngayon? Bakit yung topic ngayon? Actually, yung time na yon, that was 2013. Tapos, eto ngayon, bali, yung time na yon, nung hindi niya na nga ako pinapansin, kinalimutan ko na siya. Di parang sabi ko, wala na. Tapos, after a year, 1 year na that was 2014, 2015 na. Bigla naman siya nag-text sa akin, may gantong kasi sa mga classmates daw niya, meron daw gantong event na mag-aarkela lang sa sakyan, di nawagan niya ako. May sasakyan ka ba? Meron po. Natapos yun, punta kami ng kung saan. Dumaan nga kami dyan, Papa Jack, sa inyo. Ewan ko kung natandaan niyo kami. Tapos... Teka lang Parang kilala kita, Brad kung natatandaan mo. Yung babae bang ito, maiksi yung buhok? Hindi. Medyo. Basta may half ako May? Basta ako yung half German na nagpunta dyan. Half German? Half Shepherd. Ewan ko lang kung natatandaan. Limang joke. Oo, natatandaan mo yun. Tapos? Tapos so after noon, dun ulit nagsimula na nag-text siya. Parang nagtuloy-tuloy na naman yung text namin. Di ba 1 year na ulit kami hindi nagkaka-text. Kinalimutan ko na. Nagsimula ulit yon. Tapos, parang umokay na naman kami. One time, biglang parang kaya siya na gustong lumabas. Dinala ko siya sa Naik, sa may dagat. Kayong dalawa lang? Kaming dalawa lang, Papa Jack. Dapat Brad, on the way to Naik, nagtanong ka na magmadyowa siya, wala? Parang natatakot kasi ako, Papa Jack. Bakit? Multo ba siya? Hindi, pero nung tinatanong ko naman siya, hindi siya sumasagot. Parang yung walang labas sa ilong. Pag nag-iutay ka na pabalik. Dapat nag-iutay ka na pabalik. Hindi, kasi sayang din yung pagkakataon, Papa Jack Brad! Gagawa ka ba ng moment, di naman kayo magiging magjowa? Hindi, malay mo kasi yun na yung time na na magkakagusto na siya sa akin. Ano naman ang ulo mo? Taho o utak? Alogin natin, naman ka naman. Dali. Hindi, ayun na. Kasi, okay na, bumili kami sa 7-Eleven na mga makakain namin. Tapos, kami ng... Nagdagaan sa naman.
No, gastos na naman. Gas pa Ano ako. mga binili mo doon? Pringles, Doritos, Jollibee, picnic. Food trip kami doon. Ang ending, sarap na sarap kumain, pero busted! Ay! Aray. E di, ayun. Ano ka, Brad? Broken Deutsch ka niyan, ha? Broken Deutsch! So ngayon, ito naman, di nagpunta na kami. So, dami naman namin na pagkwentuhan doon. Sweet nga namin nun, Papa Jack, parang kami. Nag-holding hands kayo? Nahawakan ko kamay niya, nagpapahawak naman siya. At least nakahawak ka na kamay. Oo nga. Tapos, niyakbayan ko siya, niyayakap ko siya. Nagpapayakap naman siya. Kaya nga Papa Jack, dun tumataas yung expectation ko sa kanya kasi di ba, ba't siya gaganon kung wala siyang gusto sa akin? Malandi lang siya. Gusto niya libreng pasyal. Yung libreng pasyal ba? Kasi ang alam ko rin, naririnig ko rin sa mga tropa niya, parang break yata sila noong time na yun. User eh. Sorry ha. Pero siyempre hindi mo ito makita dahil masakit man o hindi, ginagamit ka man o hindi, gusto mo siya makasama eh. Yun nga, Papa Jack, yun lang yung nakikita ko eh. Alam mo, kahit anong sabihin niya, yung tawag dito, kahit yung malayo ako sa kanya, tapos nag-text lang siya na may pupunta na ganito, pinapunta ko. Ang bilis ko, Papa Jack. Dago pa yung Uber sa Grab, brother. Talagang makakarurot ako ng kahit napakalayo niya. Ano ang sakyan mo? Kia, minivan. Ha? Minivan po. Carnival? Kia Carnival. Diesel ba yan? Diesel naman, buti nga matipid Buti, brother. Yari ako pag matakaw. Kahit sa MOA, pupunta Kaya pala yun pag may reunion ng barkada, maramihan, malaki capacity yan eh. Malaki. Kasya, di ba yung unang commercial ng Kia? Carnival, di ba surfboard yun nasa loob? Tama, di ba yun yung unang commercial ng Kia, may surfboard sa loob? Nakasya nga namin 17 tao rito eh. Tapos, pagpalit ng suspension, ikaw bahala. Capacity lang siya, may 10. No. Yun talaga. Edi. Tapos yun, Papa Jack din, nandun na kami. Kayong dalawa lang. Kaming dalawa lang. Tapos uwi kami. Holding hands kami habang pauwi. Habang nagdadrive ako. Automatic yan, manual? Manual naman. Kaya minsan nahirapan ako kumambi. Oo, Ginagamit ko, diba? Papa Jack, yung kanang kamay ko nakahawak sa kamay niya. Yung kaliwang kamay ko sa manibela. Tapos mag-ship, yung kaliwang kamay ko pa rin mabilisan. Di ba ganun, brother? Ginagawa ko rin yan, brother. Wala akong holding hands. May kinakamot lang naman ako niya. Bari ka pa? Pero kaya ko yan mag-ship sa kaliwang kamay. Basta mabilisan lang. Oo, mabilisan. Kaya naman. Tapos? Tapos sinatid ko siya sa kanila. Tapos pag yung mama naman niya, okay naman din siya sa akin. Okay yung magulang niya sa akin. E di, yun na. Tapos yung time na yun kasi, paalis ako noon, papunta ako ng Macau. Ay, dilin pa yan, Brad. Ano pa? May dilin pa yan. May bilin pa. Oo, bili kang kimono, gano'n. Tapos, maghanap sana kasi ako ng work doon, kaya lang hindi rin pinalad. Umuwi rin ako after. Nakapunta kang Venetian? Venetian, napunta ako. Ang ganda. Ganda, no? Sumakay kami doon sa may, yung gondola ba yun? Gondola. Gondola, yun. Sarap. Kinain mo, Brad. Ang galing kasi ng mga kumakanta ron eh. Tapos? Ayun. Nung pag-alis ko pa lang, bali, message kami na message niya sa Facebook. Halos araw-araw, oras-oras, talagang alam namin message. Tapos yung mga bandang ilang buwan na, yung mga isang buwan na nakalipas noon, parang parang hindi na siya masyado nagme-message, ganun. Nawawala na siya ulit. Tapos, after nung umuwi na ulit ako, pinuntahan ko siya sa kanila. Tapos nakita, dumating ka na pala, parang ganun lang. Parang bilang nakalimutan na naman niya lahat nung nangyari noon. Tapos, nalaman ko na lang nagkabalikan para sila ng boyfriend niya. Yun lang. Parang ginawa lang akong rebound. Hindi parang, bungol. Sakit. Tapos yun, Papa Jack, ko na talaga, parang pinangako na talaga na siguro pagka wala na lang siyang boyfriend, saka na lang ulit ako magsisimula.
Hindi. Hindi ako tapigilan. Masaya ka dyan eh. Di, ang ginawa ko, Oh. tumigil ulit ako. Nag-focus na lang ako sa lahat ng mga ginagawa ko, sa aral, sa pag-work ko. Talagang doon ko na lang binuhos lahat ng oras ko para makalimutan siya. Kasi kahit anong text ko, hindi na siya nagre-reply. Ngayon, nito lang pong nakaraan, ang buwan lang, hanggang ngayon. May reunion na naman, Brad. Hindi. Siya naman ang nagte-text ngayon na yung parang iba na naman yung dating ng mga text niya. Nakakapit na yung... Wala naman siya sinasabing sweet, pero meron lang mo yung dulo. Oo. Hindi naman, wala pa namang ganun. Basta, lang iba. Tapos minsan hindi ko na masyado nire-replyan. Sinisin ko na lang yung message niya sa Facebook. Nakaganti ka na, Brad. Oo, parang gumaganti ako. Tapos, basta, parang siya na yung lumalapit ngayon na Tapos, pag nagte-text siya, hindi ko na masyadong nire-replyan. Tapos, siya pa yung gagawa ng paraan na may tatanong siya, mga ganun. Siya na yung nagsisimula. Nag-reply ka pa ng tanong? Yun lang. Minsan hindi ko nire-replyan. Talagang pinapano ka minsan. Sabi ko, sin ka ngayon. Pag sinisin ko lang yung message niya. Kasi minsan sa akin din siya nagpapagawa ng mga Grabe pag na-inlove ang lalaki, Tapos talaga. Bakit? Tapos yung Papa Jack, tatanong ko sa'yo, ito kung bakit ako napatawag, kung paano gagawin ko ngayon. Kasi hanggang ngayon, ganun pa rin siya. Pero hindi na ako nagpapakita ng balik na motibo sa kanya ngayon. Kaya medyo nahihirapan lang ako kung paano decision gagawin ko. Wala. Dapat ko bang ituloy? Kasi alam ko wala sila pa rin. Wala ka na umpisahan eh. Ha? Wala ka itutuloy, wala ka na umpisahan. Bungol. Ganun. Meron ba? Ewan ko. Alam mo, Brad, ganito, una, madali naman sabihin sa ituloy mo yan, kasi nag-i-enjoy ka rin naman eh. Di ba? Oo. Nag-i-enjoy ka rin naman. Kaya lang, ilan taon ka na? 24. 24 ka na, Chong. I don't want you to waste another year of your life, di ba, hoping na pansinin ka o maging bahagi ka sa buhay ng isang babae na proven and tested naman na walang ibang ginawang sa'yo kundi paasahin ka. Ang tawag dyan, Brad, she's leading you on to like her so much. Tama? Teaser yun eh. Teaser yung babae yan. There's nothing wrong about that. Kasi syempre, ang pagkakaroon ng... Maganda ba yan? Maganda. Yun eh, di ba? Kamukha ni Yaya the Papa Jack. Talaga? Kamukha. Eh, Alden ka ba? Oo naman. Ay, di sige na. Wow. Hindi, ang pinupunta ko dito, Brad, proven and tested naman na pinapaasa ka lang niya. Nagkakaroon ng problema dito kasi hindi ka nagtatanong sa kanya kung ano ba meron kayo. Kasi obviously you are not just ordinary friends, Merong something sa inyo and you are yet to confirm kung ano yan. Kasi magtanong ka sa kanya, Brad. Sabi mo sa kanya, eto ka na naman. Maging honest ka sa kanya. Eto ka na naman, nagpaparamdam ka sa akin. Alam mo naman, I've got something special for you. Diba? Kung alam mo sa sarili mo na hindi mo kayang suklian o wala akong pag-asa na magdi-deny tayo na kunyari wala akong pagtingin sa'yo at nagmamaang-maangan kayo, huwag natin mag-usap ka mo. Pero sinasabi naman niya, Papa Jack, na talagang mahirap daw siyang mahalin, mahirap daw gano'n, mga gano'n. Brad! Siguro lang siya na baka kulang pa yung effort ko, parang gano'n ba? Brad, ano kulang sa effort mo, Chong? Honestly, hindi ko maintindihan, tama naman yung panliligaw talaga eh. Kaya lang, hindi mo nakita yung pattern. You are only in the picture kapag malungkot siya. When she needed someone to be there for her. Nung time na meron na siyang jowa, nagbalikan sila, meron ka ba bang kinalaman sa buhay niya? Wala na. That's the point. Diba? Kahit sa kaibigan, you don't do that eh. Kaibigan, you don't do that. Diba? Ang naman nagpapagamit ko, Brad. Baka ma-enjoy mo masanay ka dyan. I mean, I know you enjoy being with this girl. Diba? Once in my life, nagkakas na rin ako, di ba? Kahit mabasted ka, pag sinabi niyang di ba, magkita kayo, you'd grab the chance para makasama kahit nabasted ka pa. Kasi ikaw na may masaya, tama mali? Tama. Kaya lang, dumating na sa... Papa Jack. Exactly. Dumating na sa punto, Chong, di ba, na nahihirapan ka na. Di ba? Pangit naman, Brad. Yung ganyang effort, Chong, marami ng babaeng kikiligin ng husto dyan. Marami na magkakandarapan yan, Brad. Para maranasan yung napaparamdam mo sa kanya. Yung nga ba, Jack, parang gusto kong umanap ng iba, pero... Huwag kang umanap ng iba, only because gusto mong gumanti o maramdaman yung hindi mo naramdaman sa kanya. Hindi naman magandang motibo yun. Pero if you're asking me, Brad, lalaki sa lalaki,
Dumistansya ka na. Unless gusto mo i-confirm sa kanya, ano ba tayo? Diba? Ano meron sa atin? I'm not teaching you, guys, I'm not trying to orient you na when you do a favor, diba, to someone, humanap ka ng kapalit, that's not the point. Hindi yan ang punto ko. But, alam niyo naman siguro, girls, kung yung tao nagbibigay ng effort sa'yo, alam mong umaasa na suklihan mo siya ng pagtingin at alam mo sa sarili mo, wala kang isukli sa kanya, huwag mo nang paasahin pa. Pero kasi Papa Jack, huwag ka nang tanga, huwag ka nang sumagot pa. Pag magkakasama kami ng mga tropa pag bahala ka ngayon. inaasar siya sa amin parang kinikilig naman siya. Parang lang, bungol. Kaya hindi ka... Bukas, may parada yung mga tanga, sumali ka. Sabi. Sali ka bukas, ha? Si Richard na mag-organize, committee kayo bukas. Ha? Ang assembly time, 8 a.m. Okay? Ang assembly place dyan sa may CCP. Actually, ikaw lang naman din ang paparada bukas. I-adjust ko yung time. Grabe. Sobrang katanga na ba yun, Papa Jack? Hindi naman, Brad. Alam mo, Brad, it's easy. It will be very easy for me to tell you, ba't sabi mo siya? Masaya ka naman Kaya lang, just the fact alone tumawag ka sa akin, ibig sabihin, Brad, you want to do something about it. Tama? It will be a failure on my part, di ba, not to tell you, wag mo nang gawin. Yan ang tinawag mo, that's your purpose, calling the show, right? Tonight, I will give you the chance on air to say sorry, thank you, and goodbye. I know it, di ba, insignificant yung salitang goodbye kasi hindi naman naging kayo, but set yourself free. Alright? Ano mensahe mo sa kanya? Ang pangalan niya? Sabihin ko yung pangalan, Papa Jack. Oo, gusto mo tin-number, dali. Ayaya Dab. Ay. Huwag mo nga. Huwag nga yung Alta Nation sa'yo. Ano sasabihin ko? Pangalan! First name. Nakakaiyak, Papa Jack. Dalihan mo na naman, First name. Lisa. Kung nakikinig ka man, gusto ko lang sana malaman mo na mahal kita. Kahit alam ko naman na hindi tayo pwede dahil alam kong mahal mo siya. Pero sana nagpapasalamat lang ako sa'yo kasi at least nalaman mo na kung gaano kita kamahal. Yung mga effort na binigay ko sa'yo, sana nagustuhan mo rin yun. Na-enjoy ko din naman yung time na magkakasama tayo, na magkasama tayong dalawa. Lahat ng memories na yun, hindi mawawala sa isip ko yun. Nasa akin na yun at sana hindi mo rin makalimutan yung mga ginawa ko sa'yo. Sana magtagal kayo ng boyfriend mo. Sana hindi ka niya sasaktan kasi pag sinaktan ka niya, ako makakalaban. Hoy! Ay. Nila mo yan. Hindi, joke lang. Hindi, sana magkaroon ng strong relationship kung mahal mo naman talaga siya. Pagpapatuloy ko na lang yung pag-aaral ko na makatapos ako ng maayos at pipilitin ko maging successful sa buhay. Enjoy and makahanap din ako ng para sa atin. Diba? Thank you, I love you. Bye-bye. Yun lang po, Padya. Yung gusto kong marinig yung part na papalayain mo na sarili mo sa kanya and what you guys shared together will only be a memories para sa iyo at hanggang doon na lang. Ayun nga. Go ahead. So basta yung mga
masasayang alaala natin na sa huwag mo nang kalilimutan yun. Papalayain na rin kita kung talagang yun ang nararapat at hindi na ako magtatampo ron. Kung hindi ka man para sa akin, okay lang. I'm setting you free. Siguro may iba tayong mga destiny kung para saan tayo. Sorry and thank you for all. Yun lang po. Wag na, mapadyak. Mami na eh. Hawa ko sa'yo, Brad. Oo, di ba? Literal kang ginamit, Brad eh. As in, deliberately ginamit ka niya. At napaka-deliberate din nung iwasan ka niya pag di ka niya kailangan at wala kang kinalaman sa pangangailangan niya. Kaya nga eh, grabe nga eh. Gago yan eh. Para alam niya, di ba? Kung nakikinig ka, Lisa, gago ka. Di ba para malinaw? Di ba? Kasi we live in a society, mga kaibigan, na pag ganito, dapat gentleman ka. Hindi, gago yan. Para malinaw, para alam niya. Di ba? Para alam niyo mga babae, huwag niyo paasahin yung mga lalaki. Because you are converting a good guy to become stupid. Diba? Kung nakikinig niya sa Lisa, read my lips, gago ka. Para malinaw tayo. Grabe. Oo, Brad. Pero hindi ko kain. Kasi mahal mo eh. Hindi mo talaga gagawin niya kasi alam ko naman na pagkatapos ng usapan na to, aasa ka pong i-text ka niya. Diba? I mean, hindi ka niya kailangan mahalin. Pero alam niya, di ba, na pag siya nag-text sa'yo, helpless ka. Wala kang kalaban-laban. Di ba? You are under her spell. At ginamit niya yan, Chong. Di ba? For her advantage, for her benefit. Alam ko naging masaya ka in the process. Di ba? But it was too one way. Eh, wala Dalian lang. Totoo nga, love is blind, ba, kaibigan? Anyways, good luck, brad. Meron ka dito nag-text nag-tweet sa akin, sabi niya, akin ka na lang kuya. Sabi ko, ano to, kuting? Sabagay, Brad, on the other hand, wala namang mali kung hindi ka na gusto eh. After all, ang pag-ibig ay parang ulam na ayaw mong kainin. Di ba? Ang pag-ibig, mga kaibigan, parang ulam na ayaw mong kainin. Kahit bayaran ka ng malaking halaga, pag yung ulam na yan ayaw mo, period, walang paliwanag, ayaw mo yan. Tama? Ikaw yung ulam na ayaw niya, Brad. Kahit anong gawin niya, kahit magpatikal-kal ka sa harap niya, Brad, gusto lang niya sumakay sa carnival. Ganun lang kaya yan. Gusto kong isipin ganun lang. Nabuisit ako eh, ikaw tatanga-tanga ka din. Sayang na. Half German ka pa naman. Diba? Actually, Papa Jack. Broken Deutschen! Hindi naman sa pagyayabang, pero may mga umaamin din sa akin na gusto nila ako, mga ganun. Sila rin yung ulam na ayaw mo. Kung nga, pag ayaw ko, sila pa yung may gusto sa akin. Pag yung gusto ko, ayaw naman sa akin. Basta, brad, huwag ka man naman talandaman ng babae, ha? Hindi naman ako ganun, Papa Jack. I can sense that you are a gentleman, so keep it that way. Down the line, you're going to meet that person who can appreciate you for what you can do, diba? In your capacity as a partner. Maybe it's not her. Thank you for calling the show. Salamat din, Papa Jack. Salamat ka din. At least medyo konti. Baka ako nakalaan sa'yo, brother. Baka. Di ka tayo magkapalad, brad. Ay, kayo ni Richard, gano'n. Puntahan kita dyan, Papa Jack. Huwag na, baka ma-fall ako, brother. Papakilala ko sa'yo. Ang baboy ko talaga. Hindi ko kailangan! Tigil ka! Salamat sa pagtawag. Sige, salamat din, Papa Jack. Bye-bye. Mga kaibigan, that was Christian ng Cavite. Ay, Jesus Mariano, ganapon. Gal kayo sa akin, ang harsh mo naman, babae. Totoo, gago talaga yan. Diba? Alam mo na fall na fall ng lalaki. Bakit mo ka...
Kung gusto mo lang mamasyal, doon ka saan, hindi mapapall sa'yo. Di ba? Huwag yung alam mo, you're creating damage, di ba, sa ibang babae. You're converting a good guy to become stupid. Talaga, buwisit. Kasi nung sa mga ganyan tao, yung pa-fall, di ba? Yung magkukunyari, ay talaga, I didn't mean to make you fall in love with me. Sampalin kita dyan. Alam, boys and girls, alam nyo yan, kung yung taong na umaaligid sa inyo, hindi mo kayang mahalin, di ba? Pagsabi ka na ng totoo, huwag mo nang tanggapin pa yung yung efforts, kung hindi mo kayang i-reciprocate. Maging honest kayo sa taong yan. Igalan nyo rin damdaman iba. Nabuhisit ako bigla. Pag holding hands pa, tapos pagpunta mo ng Macau, wala, huyo ka na bigla. Tsura niya in your face siya. Galit na galit. Hoy! Hindi ko pa naranasan yan. Hindi ko kailangan mag-effort. Hindi ako ma-effort. Next time, Lisa, kung gusto mo ng effort, punta ka doon sa maraming F-lines. O, diba? Wisit na joke yun. Ang pangit. Iyoko na nga. Anong oras na? Alas 12 na. Oh my God, Friday. Saturday na. Wala na, deadline na. Tapos na yung paglibot ng mga manananggal. Sabi doon eh. O yung mga yung mga aswang na palipad-lipad, umuwi na kayo. O wala na, ambisyon ng langis. Sabi doon eh. Kasi ambisyon ng langis ay 12 o'clock kagabi hanggang ngayon. Sakto, 12 no? Meron pa kayong 30 seconds para umuwi. Pag ako talaga nakahanap ko talaga kalahati ng katawan niyo, lagyan ko ng plancha sa loob yun. Yung nakasaksak. Para pagbalik mo sa katawan mo, may plancha ka sa loob. Yung plancha nagpa-vibrate. Cute-cute ng mga natin, yung, anong tawag dyan, yung sa Pilipinas yan, yung kwento ng manananggal. Diba? Ang ganda ng pagkakagawa niya kasi may weakness mismo aswang. Lahat naman ng ano pag-usapan natin. Lahat naman ng aswang may weaknesses yan eh. Pag tiyanak, sikat ng araw, tama ba? Tama ba? Hindi mo alam, Charlie, wala ka may tulong. Di ba? Hindi pa pwedeng paarawan yung tiyanak. Tama? Tapos talaga itong mga to. Bagay, ang tiyanak ay binata at tandaan na kasi ako. Ano pa yung mga weaknesses? Yung manananggal, di ba, iniiwan yung kalahati ng katawan? Pwede yan, no? Yung, imagine mo pag ikaw, no, nakita mo may kalahati ng katawan doon. Ang dali-dali kayo patayin, no? Itago mo yung kalahati. Di ba, wala ka bang gagawin sa buhay nun? Imagine mo ikaw yung, di ba? Ikaw yung manananggal, no? Tanungin ka na ibang manananggal. Saan yung kalahati mo? Na-misplace ka, brad, eh. Maintindihan niya mo, ano ba ba? Kapre. Ano weakness ng kapre? Patuloy mo yung puno. Diba, no? Hindi ko alam kung maniniwala kasi, di ba kaya ako sa probinsya, may mga ganyan kayong paniniwala. Yung sampalok sa likod ng bahay namin, naniniwala lahat ng tao sa lote na yon na merong kapre doon. Kaya yung sampalok sa likod bahay namin, mga kaibigan, ang sukal-sukal niya. Kasi wala lumalapit. Baka daw matabig mo yung paanong kapre. Paniniwala niya. Tapos, nung wala kayong pera, binenta namin yung sampalok. Pwede ibenta sa probinsya yan eh. Gagawin sangkalan. Naputol na kayong naputol lang yung sampalok. Tapos yung tito ko, sira ulo sa amin to eh. Sabi niya, dahil wala na raw bahay yung kapre. Tumipat na sa loob ng bahay namin. Eh di ba, takot kami lahat. Kasi yung kapre, na dati nakatira sa sampalok, kasambay na kami yung kapre. Kaya, pag gabi, siguro for 1 year, pag matutulog yung tita ko, meron siyang sombrero nakataob sa gilid ng ulo niya. Sombrero yung sa lakot, yung nakataob, tsaka baso ng tubig na may asin. 1 taon yan. Oo. Nandun lang. Minsan pa nga, gigising siya, basa yung mukha niya kasi natabig. Siyempre, nung nandun ka sa probinsya, dahil nandun yung mga tao na kapaligid, naniniwala ka dyan eh, no? Naniniwala ka na, di ba? Hindi na ko, kakainis. Sus talaga.
Kasama paniniwala yun. Ewan ko ba, hindi ako natakot kay Chris sa multo. Kahit feeling ko nakakita na ako. I just believe na guni-guni ko yan. O, takot lang ako, gusto ko makita, kaya nakita ko yung lolo ko nakatingin sa akin. Pero ayoko pa rin maniwala sa multo. 7 beses na ako nakakita ng multo sa harapan ko. Ayoko pa rin maniwala. Feeling ko ano lang siya. Ang tawag nito? Unconsciously. Di ba? Part of your ano. Alam niyo ba sa ating utak sa frontal lobe natin? Tiyata na naman ako. Gusto ko na pala magyabang. Alam mo kasi parts of the brain, ano bang kulit nyo eh? Did you know that our brain requires 15 volts para mag-function siya? So kaya niya magpailaw ng 15 watts na bumbilya. Ano niya? Hindi nyo alam, no? Palibasa puro kalandi, no? Diba? Na ang pagkain ng brain, diba? May mga pagkakataon when you want to accomplish a task, iinom ka ng kakain ka ng matamis, diba? Kasi ang pagkain ng brain ay glucose. Alam niyo ba yan? Tama? Hindi ka sure, no? Tama, di ba? Pagkain ng brain yan. It functions because of sugar content. Ang galing-galing ko. Ang galing ko, no? Iba ako, Brad? Iba ako. Actually, hindi ako sure. Baka mamaya may mag-comment na scientist sa akin, sabihin, mali mo pala sa mood. Ano sabi niya? Pakisabi, tiyanak. Ano daw? Tiyanak sa ding kumakapit at takot sa basahan. Talaga? Takot sa basahan? Sira ulo pala tiyanak na yun. Siya yung umihi doon eh. Sa basahan. Bungol pala yun eh. Ay nako. Paglit naman, sabi ni Senoli, Mama Leeds, happy birthday. Uy, Malids! Happy birthday kahit pinag-antay mo ako maghapon. Kahit nabinok mo ako pero love kita eh. Babati muna. Babati ka muna bago tumuloy mga kaibig. Kamaya na kaya to. Kamaya na lang to. Play muna ako ng kanta. Isang set lang. Hello po sa lahat ng staff ng Mendez Medical Group from Ridge Events and Talents. Maligayang pakikinig po. Alright? Ito muna, I'm playing the music of King. Alam niyo ba itong kantang Maybe? Maybe it's wrong to say. Okay, sige, nakaw na. Tapos mag-play tayo ng Walang Kapalit. Ang sakit-sakit ng kantang yan. Huwag mangamba kung ako ay di na naghihintay ng anumang kapalit. Alright mga kaibigan. Time check, I got 7 minutes after the hour of midnight. Uy, midnight. Good morning. Good morning, Saturday. Tonight, I'll be performing dyan po sa Paddy's Point Antipolo on Sunday. Ako po yun sa Paddy's Point, Tomas Morato. In the meantime, here comes the music of King sa kanyang awiting